Kinagabihan ay napagpasyahan ng dalawa na dito matulog. Habang nasa hapag kami kanina ay hindi kami nag-iimikan. Hindi naman ako galit sa kanilang dalawa dahil wala naman akong karapatan. Ako pa nga may utang na loob sa kanila dahil hindi nila ako iniwan sa mga panahon na gustong gusto ko nang sumuko. Pero ang akin lang, ilayo o huwag nang sambitin pa si Rafael sa usapan namin, lalo na't nandyan ang kambal. Lahat ay gagawin ko para hindi lang makita ni Rafael ang kambal. Hindi maiwasan na hindi maghanap ng ama ang kambal. Alibay lang ang sinasagot ko sa kanila o hindi kaya ay binibiro sila ni Bernie na nalunod na sa sabaw ang kanilang ama. Kasalukuyan ako ngayon ay nandito sa balkonahin ng bahay namin. Hindi naman ganoong kalaki itong bahay pero sapat na sa amin tatlo ng kambal. Ang baba ay yari sa semento at ang taas ay yari na sa kahoy. Hindi ito natapos dahil nilisan ko na ang mansyon Sandoval. Hindi din sapat ang paglalabada ko, ni hindi ko nga napagamot si nanay. Tahimik lang ako habang tinatanaw ang kapaligiran. Sa La Merienda kami nakatira dito sa Isla Fera. Halos lahat ng tao dito ay magsasaka. Nasa parte kami ng Isla Fera na hindi gaanong pinapahalagahan. Walang gaanong turista dito sa amin. Halos mga taga rito lang at medyo malayo din ito sa bayan o ang La Fera. Kahit ganoon ay tahimik naman at malayo kami sa gulo. Hindi man sikat ang lugar na ito, ang importante ay matiwasay ang pamumuhay namin. Sa susunod na pasukan, gusto ko sanang ipasok ang dalawa sa isang paaralan dito. Pero ang tanong naman kung sino ang magbabantay sa kanila. Tatlo na lang kaming nandito sa bahay at walang kasiguraduhan kung uuwi pa si Bernie o hindi. Malayo ang tingin nang maramdaman ko na may umupo sa tabi ko. Si Rachel. Dinig ko ang paghinga niya ng malalim bago siya nagsalita. I'm sorry for what happened earlier. Sorry sa mga sinabi ni Reina. I know what happened in the past years. I saw you crying for how many times. Ilang beses ka na ring sumuko sa buhay. Huminto siya sa pagsasalita at hinawakan ng aking kamay. But always remember me. And Reina are always here for you. Alam ko din na hindi maganda ang ginawa ni Kuya sa iyo dati. Kaya hindi niya deserve na makita ang dalawa pero ang akin lang sana, hindi sila kinakawawa. Hindi naman sila kinakawawa dito, Rachel. Nakakakain naman sila ng 3 beses sa isang araw. Yung mga gusto nila ay pag-iipunan ko. Alam ko naman na hindi basta-basta ang dugo na nananalaytay sa kanila. Sa kulay pa lang ng mata, alam na natin kung sino ang ama nila. Pero Rachel, sakit. Tinuro kong aking puso. Nandito pa din. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ba si Rafael sa lahat na nangyari o maghihilom lang ito sa paglipas ng panahon. Sunod nun ay ang pagpatak ng luha ko. Ang sakit na nararamdaman ko ay nandito pa rin sa puso ko. Ang mga salita na ibinigkas ng bibig niya, nakaukit pa rin sa puso ko. Si Rafael lang ang lalaking minahal ko kahit na ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako iibig sa mayaman dahil isa lang akong taga-probinsyang babae. Ang pangakong iyon ay pinako ko mismo dahil sa pag-ibig ko sa kanya. Hindi dahil sa gwapo niyang muka, sa pera niya, sa kayamanan o maging sa kapangyarihan nila. Inibig ko siya dahil nakikita ko mabuti siyang tao. Nasa kanya na ang lahat ng hinahanap ko sa lalaki. Yun pala, hindi ko alam na may tinatago din siyang baho. Mapagpanggap din pala. Yun ang masakit. Binuhos mong lahat ng pagmamahal mo sa isang tao pero sa huli, wala. Masasaktan ka din. Parte na siguro yun ng pag-ibig na kapag nagmahal, siguradong masasaktan. Darating ang panahon na kung maharap mo man si Kuya, sana pakinggan mo pa rin siya. Kahit baliktarin ang mundo, anak pa rin ni Kuya yung dalawa. Kahit na nagkasakitan kayo, oo hindi niya deserve ang dalawa pero sana magkalinawan kayo kung magkikita man kayo sa huli. Umiling ako. Hindi na kami magkikita pa, Rachel. Matigas kong sabi. Sumingot si Rachel at tumango. Kung yan ang nais mo, hindi kami gagalaw ni Reina hanggat ayaw mo. Hindi na ako nagsalita pat niyakap ko si Rachel ng mahigpit. Hindi ko alam kung kapatid ba ang turing nila kay Rafael o hindi. Parang ako na yung kapatid nila kung makatulong sila sa akin. Ewan ko na lang kung saan kami pupulutin ng kambal ko kung wala silang dalawa ni Reina. Humiwalay kami sa pagkakayakap na Rachel. Akmang magsasalita na sana ako nang makarinig kami ng hiyawan ng kambal sa baba.
Sabay kaming napatayo ni Rachel at agaran kaming bumaba sa unang palapag ng bahay. Nasa hagdan na kaming dalawa. Napahawak ako sa dibdib ko at nakahinga ng maluwag na walang nangyari sa kambal. Kala ko'y kung ano na. Daniela! Si Bernie pala ang dumating. May dala itong pasalubong sa kambal kaya ganoon na lang ang hiyaw nilang dalawa. Naku naman. Bernie, kala ko bukas pa ang dating mo. Sabi ko at tuluyan ng bumaba. Ibinigay niya muna sa kambal ang kanilang regalo bago siyang magsalita. Ano ka ba? Hindi ako si Bernie. Ako? Si Berna. Nakakaloka ka na, Day. Lambes na kitang pinagsasabihan na babae nga ako. Lalaki lang manamit pero si Berna ako. Boses babae niyang sabi at tumili pa. Simula nung bata pa kaming dalawa, alam ko na talaga na bakla itong si Bernie. Makalakad, kumekending, kapag naglalaro ayaw niya nakalaro'y lalaki. Dapat kaming mga babae. Noon pa lang alam na alam ko na. Yun ang pinagtaka ko dati kay Rafael kung bakit siya parating nagsaselos kay Bernie. Hewan ko sa'yo, Bernie. Sabay pag-upo ko sa sofa, nakawayan namin. Ninang Berna, ang ganda nitong bigay mo. Si Chloe sabay pakita pa ng Barbie doll na karaniwang laki lang. Pumalakpak ang bakla dahil sa sinabi ni Chloe. Mabuti pa itong Junakis mo. Alam kong ano ako. Pero ikaw, maka-Bernie ka sa'kin. Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi na makita ang kambal. Nandito pala kayo. Dito kayo matutulog? Kaswal nitong sabi. Noong libing ni nanay sila nagkakilala. Hindi pa nga makapaniwala noong una itong si Bernie na ang dalawang Sandoval ay nandito sa Isla Vera. 4 na taon na din iyon. Ngayon, si Rachel ay namamahala na rin ang negosyo nila. Itong si Reyna naman ay pagmomodelo ang kinahiligan. Yes, we're going to sleep here. I have chica for you, Berna. New model, boylet. Hindi ko nasunod na narinig ang kanilang usapan dahil hinatak na ni Reyna si Bernie palabas ng sala. Si Bernie basta lalaki talaga, sige na agad. Parang dati lang ayaw niya ng mga kalaro naming lalaki. Ngayon, lalaki na ang gusto niya. Sayang nga si Bernie dahil malaki ang kanyang pangangatawan. Gwapo din pero yun nga lang, ayaw niya ng kapwa niya kuno babae. Nanay, napatingin ako kay Clyde na tumawag sa akin. Umupo siya sa tabi ko at niyakap ang aking tagiliran. Alam niyo po ba ang cellphone? Gusto ko pa sana manood. Yung pinapanood ni Obet. Pero sabi niya sa cellphone lang daw yun makikita. Malumanay na sabi ni Clyde. Alam mo ba kung paano gamitin iyon? Mag-4 na taon ka pa lang, Clyde. Baka lumaboy ang mata mo kapag nagbabat ka sa cellphone. Sambit ko tinalikan ng kanyang ulo. Susubukan ko pong alamin. Ayaw nila akong panoorin ang pinapanood nila kasi anak daw ako na engkanto. Danikit niya ang kanyang mukha sa akin dibdib. Engkanto? Ano engkanto? Kumunot ang noo ko. Simula noong umuwi ako dito sa Isla Vera at halos nalaman ng kabarangay namin na buntis ako, pinagchismisan kaagad ako. Maraming nagsasabi sa akin na kung sino daw ako mukhang santa pero magpapabuntis din pala. Hindi ko na lang sila pinatulan pa dahil hindi nila alam ang totoong istorya. Hindi nila ako kilala at ako lang ang nakakakilala sa sarili ko. Noong naglalaro na din ang dalawa ay may mga araw na umuwi silang umiiyak dahil tinutukso daw sila ng mga kapitbahay namin. Meron pa nga na tinanong ako ni Chloe kung ano ang bayarang babae dahil ako daw yun. Minabuti kong tumahimik na lang at pinangaralan ng mga anak ko tungkol sa pagrespeto sa kapwa. Wala kaming pera at hindi kami mayaman pero alam namin ang salitang respeto. Kasi ganito ang kulay ng mata namin ni Chloe. Sabi pa ng nanay ni Obet, Amerikanong hilaw daw ang tatay namin. Nasaan ba kasi si tatay, Nay? Baka kung nandito siya, hindi kami inaapi ng mga nasa labas. Napapikit ako't napabuga ng hangin sa kanyang tanong. Hindi ka engkanto. Clyde, hindi ka rin anak ng hilaw na Amerikano. Nasa malayo ang tatay mo. Nalunod na sa sabaw ang tatay mo. Clyde. Singit ni Bernie na nakikinig na pala sa amin. Mabuti na lang nandito si Bernie para saluhin ako sa tuwing nagtatanong ang dalawa kung sino ba ang kanilang ama. Alam ni Bernie kung sino ang ama ng kambal. Dati, pumupunta siya sa mansyon
Sandoval para ibalita ang kondisyon ni nanay at pumupunta din siya doon para makita si Rafael. Kapag nasa harap naman niya si Rafael ay kung sinong barakong lalaki kapag nagsasalita. Dahil good girl and good boy kayong dalawa, pupunta tayo ng La Fera. Ani Bernie at binuhat ang dalawa gamit ang kanyang bisig. Masayang tumawa naman ang dalawa at pinanggigilan pa si Bernie habang buhat-buhat sila. Nang magtama ang mata namin ni Bernie ay nilakihan ko siya ng mata. Nag-beautiful eyes lang siya at ngumuso sa akin bago hinalikan ng dalawa sa leeg. Sama kayo, Tata Rachel at Tata Reyna? Tanong ni Chloe sa kambal na Sandoval. Kinuha ni Rachel si Chloe kay Bernie at pinanggigilan. Sorry, Tata Rachel and Tata Reyna is not available for tomorrow. We have work. Nag-inarte pang malungkot si Rachel habang kinakausap si Chloe. Okay lang po, Tata. Sa susunod, sama kayo sa amin ha? Hirit pa nito. Sure, Chloe. Si Reyna at ngumiti. Dahil aalis tayo bukas, kailangan na nating matulog. Sabi ng bakla, dala-dala si Clyde papunta sa ikalawang palapag. Hewan ko kung anong trip nitong si Bernie. Dati, sa isang sikat na kainan siya nagtatrabaho. Ngayon, isa na siyang sikat na fashion designer. Si Reyna ang parati niyang kasama sa mga event. Malaki na rin ang kita niya, kaya nag-aaya siya siguro ng mall. Kinumagahan ay nagising ako ng maaga dahil uuwi na ang kambal ng mga Sandoval. Kumain lang sila saglit dahil nagluto ako. Masyadong malayo ang Manila, baka magutom sila sa daan. Pagkatapos nilang kumain ay nagtungo sila sa taas para humalik sa dalawa kong anak bago sila tuluyang umuwi. Nilinis ko ang buong bahay hanggang sa nagising na rin si Bernie. Agad niyang hinanap ang kambal na Sandoval at sinabi ko namang umuwi na sila. Nagtimpla siya ng kape at umupo sa sofa de kawayan bago siya nagsalita. Naghahanap ka ng trabaho, di ba? Aniya at humikab. Oo, may alam ka ba? Tumingin siya sa akin at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ano na naman ang pakulo ng baklang ito? Dati, sa isang CEO niya ako pina-apply para maging sekretarya. Noong nalaman kong maladragon kung magalit ang CEO ay nag-back out ako. Nakaintindi naman ako ng Ingles at nakakapagsalita din pero natatakot ako. Baka pagsalitaan niya ako ng masama sa madaming tao. Nakita mo na ba ang katawan mo sa salamin? Daniela? Sabi niya't pinaikot ako. Ang liit-liit mo na. Pero carry ka para maging model. Huwag mo nga ako isama dyan sa mga kaartehan mo, Bernie. Sabay irap ko sa kanya. Matagal na niya akong pinipilit na pumasok sa pagmamodelo. Hindi ko nga naisip kung maganda nga ba ako o hindi. Hindi din ako naglalagay ng kolorete sa muka. Wala ding kaartehan sa katawan. Wala naman akong hilig sa pagmamodelo kaya ayoko ding subukan. Berna kasi, nakakapikon ka na, Daniela ha? Maganda ka dati hanggang ngayon. Pero kung ako lang naunang nakilala na Rafael, baka kami nagkaanak. Anya pa. Wala kang matres, Bernie. Sapol ko sa kanya. Kita ko ang pagsimangot niya, ganoon din ang pag-ikot ng kanyang mata. Bumalik siya sa pagkakaupo at uminom na ng kape. Pero, real, may alam akong trabaho para sa'yo. Pero baka hindi mo kayanin. Masyado ka ng payat. Baka magkasakit ka. Tumingin ako sa kanya. Paano ko mabibili ang gusto ni Clyde kung hindi ako magtatrabaho? Sige, kahit anong trabaho basta marangal, payag ako. Hinawakan ko pa ang kanyang braso. Tumili siya at kinuha ang kanyang braso sa aking kamay. Ang arte ng baklang ito. Oo na, pero don't touch me. Virgin pa me, no? Lumayo pa siya sa akin. Ako magbabantay sa mga junakis mo. Namiss ko sila. 3 buwan din kaming hindi nagkita. Dito na lang muna ako matutulog kapag wala ka pa. Ano bang trabaho? Waitress sa club? Sa La Fera 2? Pinigay na kita kay Tessa, yung manager. Alam niya kung anong trabahong ina-applyan mo doon. Siya ang magsasabi ng mga rules sa iyo. Basta't ibigay mo ito sa kanya. Beshi kami nun. Hindi ko mapigilang hindi mayakap si Bernie. Isa din siya sa mga taong hindi ako sinukuan sa laban ko. Isa din siya sa mga tumulong sa akin para maiangat ko ang aking salita. Kahit gaanong problema ang dumating sa akin ay hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos at binigyan niya ako ng mga taong makakapitan ko sa panahon na hinahamon ako ng buhay. Don't hug me! Maarte nitong sabi, itinulak pa talaga ako.
Alauna ng hapon ay umalis kami ng bahay para makapunta nga sa La Fera. May bagong tayong mall daw doon, sabi ni Bernie. Yun daw ang pinakamalaking mall sa Isla Fera. 2 linggo pa lang daw iyong bukas kaya medyo dinudumog pa ng mga tao. Sumakay kami sa sasakyan ni Bernie. Madami ng pera ang bakla pero hindi ako pwedeng humingi lang ng humingi sa kanya at sa kambal ng Sandoval. Kailangan ko ding tumayo sa sarili kong mga paa. Isa't kalahati ang aming biniyahe bago kami nakarating ng La Fera. Ang mata ng dalawa parang lalabas na ng bintana dahil bukas iyon. Hindi sila sanay sa aircon kaya binuksan ni Bernie. Kita ko ang kislap sa kanilang mata habang nakatingin sa bagong mall na tinutukoy ni Bernie. R-Mall iyon. Yun ang nakalagay sa mataas na mall. Lumundag sila palabas sa kotse ni Bernie nang maiparada na ito ng mabuti. Ito ang kauna-unahang nakatuntong ang dalawa sa La Fera. Hawak ko sila sa kamay at sabay-sabay kaming pumasok ng mall. Nilibot namin iyon hanggang sa mapunta kami sa mga laruan na pakay nila sa mall na ito. Habang sila ay namimili, inilibot ko ang aking mata sa buong mall. Malaki nga ito kumpara sa mga unang mall dito sa La Fera. Busy sila sa katuturo ng gusto nila kay Bernie. Umalis muna ako doon. Lumabas ako sa store. Madaming tao nga dito ngayon dahil kabubukas lang at maganda din ang pasilidad. Nagulat ako nang biglang dumami ang tao sa bandang kaliwa na papunta sa gawi ko. Nakita ko ang isang lalaki na nakatuksido at mukhang pamilyar ito sa akin kahit pa medyo nakatagilid pa. Nang makaharap na siya ng mabuti ay lumaki ang aking mata nang makitang si Rafael iyon. Nagsalubong ang aming mga mata. Wala akong sinayang na oras pa't bumalik ako sa loob ng store. Umalis na tayo. Mabuti na lang at nabayaran na nila ang kanilang napamili. Inakay ko si Chloe at kay Bernie naman si Clyde. Anyari be? Hindi pa kami tapos mamili. Angal ni Bernie nang makapasok na kami ng sakyan niya. Nakita ko si Rafael sa loob. Hindi ko mapigilan tumaas ang aking boses. Nandito ang dalawa. May posibilidad na makita niya ang dalawa kapag nagtagal pa kami. Hindi niya dapat makita ang dalawa. Wala siyang karapatan. Simula noong pinagsalitaan niya ako ng masama at ibinalitang magpapakasal siya, parang tinaboy niya na din ako. Hawak-hawak ang papel na ibinigay sa akin ni Bernie. Kasalukuyan ako ngayon nakatayo sa harap nitong club na tinuro niya sa akin. Halos lahat ng gusali dito sa La Fera 2 ay malalaki kumpara sa La Fera 1. Ngunit sa lahat ng gusali dito, isang building na nasa harap ko ang pinakamalaki. Mag-ara din ang labas nito at parang mayayaman lang dito sa Isla Fera ang makakapasok sa loob. Hindi naman ako mapili sa trabahong mapapasukan. Ang importante ay marangal ito at karespe-respeto. Ang sabi naman ni Bernie sa akin ay waitress ang kinuha niyang trabaho sa akin at hindi magpapaligaya ng lalaki. Ayos na yun sa akin. Ang importante, mabili ang gusto ng mga anak ko. Ayoko manghingi lang ng manghingi sa kambal at kay Bernie. Ayoko ding manghihingi ng sustento sa tatay nila na si Rafael. Noong nakita ko si Rafael sa mall na iyon noong nakaraang linggo, nakaramdam ako ng panliliit sa sarili ko. Mayaman siya, mahirap lang ako. Salat sa pera. Natatakot ako na baka isang araw ay iwan ako ng mga anak ko at sumama sila sa tatay nila. Bata pa sila at walang kamuwang-muwang sa mundo. Bibigyan lang ng kung anong nais nila. Baka kakagat sila. Miss, mag-a-apply ka din? Parang bumalik ang kaluluwa sa aking sarili dahil sa presensyang iyon. Napahawak ako sa akin dibdib at hinarap siya. May binigay na sa akin ng kaibigan ko. Ibibigay ko lang daw ito sa may-ari tapos pwede na ako makapagtrabaho. Sabi ko sa kanya. Tumangutango siya at nilagay ang daliri sa kanyang panga. May backer. Swerte mo girl. Ako, nahirapang makapasok dyan. Isa ang club, Haydan, sa pinakamalaking gusali dito sa La Fera 2. Kaya medyo mahigpit. But don't worry, alam kong kaya mo naman dito. You're pretty naman at makakabingwit ka ng papi. Anya at parang kinikilig. Aso? Inosente kong tanong. Tumawa siya at hinila na akong papasok ng gusali. Gwapo na mayaman, hindi aso. Sagot niya at pinapasok ako sa isang silid. Akmang lalabas na sana ako nang sinarado niya ito at binigyan ng maliit na awang. Bumulong siya ng good luck bago tuloy ang sinarado ang pinto.
Huminga ako ng malalim at naglingalinga dito sa loob ng silid. Isang babae ang nakita ko na nakaupo at nakaharap na pala sa akin. Ngumiti siya sa akin kaya napangiti din ako sa kanya. Lumakad ako papunta sa kanyang gawi at binati ko siya. You must be Bernie's friend. Am I correct? Panimula niya. Yes ma'am, I am Bernie's friend. Sabi ko sa Ingles na lingwahe. Nakatungtong naman ako ng college. Kahit papaano kaya alam ko din ang lingwaheng iyon. Yun din ang ginagamit na lingwahe sa bahay ng mga Sandoval. Kaya nakasanayan ko na rin kahit papaano. Bernie is right. You look pretty. Waitress lang ba ang gusto mo dito sa Hidden Club? Or you want other job for better earnings? Sabi niya at pinaupo ako sa upuan na malapit sa akin. Umiling ka agad ako sa kanyang tanong. Alam ko kung anong tinutukoy niyang trabaho at yun daw ay tanggihan ko. Sabi ni Bernie, I just wanted to be a waitress here, ma'am. Sabi ni Bernie, yun naman ang kulang dito kaya yun po ang kukunin kong trabaho. Sagot ko naman. Binasa niya ang kanyang bibig. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa bago ulit siya nagsalita. Sure, you can start later. Don't be late. 3 times late, you will be fired immediately. Your uniform is now on your locker. Every end of the month, you get salary from me. The owner of this club is here every first week of the month. Better to meet him soon. Paliwanag nito tungkol sa aking trabaho. Ngayon ay unang linggo ng buwan kaya ibig sabihin ay nandito ang may-ari nitong club. Hindi ko naman kilala kung sino iyon. Baka makilala ko din siya mamaya. Bumalik sa isipan ko ang binigay sa akin ni Bernie. Ibinigay ko iyon sa nagngangalang Tessa base sa nakalapag sa kanyang mesa. Kinuha niya iyon at may pinirmahan bago ako nginitian. Your work starts 6 p.m. and it will end around 11:30 p.m. Alam ko malayo ang lugar mo dito sa La Ferados. You have free room naman upstairs. You have rest day which is Sunday only. Lira will guide you in your room. Who's Lira po? May respeto kong tanong. The girl who pushed you here, she is waiting outside. At tinuro niya pa ang pinto. Tumango naman ako at nagpaalam na dahil mukhang wala naman na siyang sasabihin pa. Sa pa ay nilahad na niya ang kanyang kamay na pwede na ako lumabas ng kanyang opisina. Yumuko muna ako bilang respeto bago ako tuluyang lumabas ng silid. Hindi nga siya nagkakamali dahil nandito nga si Lira sa labas. Ay, panimula ko. Hindi ko alam kung magkakasundo ba kami nitong si Lira. Pero mukha naman siyang mabait na babae. Maganda siya at kita ang hubog ng kanyang katawan dahil sa suot na maikling damit at isang pants. Layo mo pala dito sa La Ferados. Bakit dito ka nagtatrabaho? Usisa niya habang naglalakad kami. Pumasok kami sa elevator nitong gusali. Siya din ang pumindot ng tamang palapag para sa amin. Wala akong alam dito. Baka si Lira ang makakatulong sa akin. Hindi kalakihan ang sahod doon sa La Miranda, kaya naisipan ko lumuwas dito sa La Ferados. Sagot ko naman, true, ako nga sa Los Diaz pa eh. Mahirap lang ang buhay namin kaya lumuwas din ako dito. Siya nga pala, kilala mo ba kung sino may-ari nitong gusali? Hindi ko kilala ang may-ari, baka nakakatakot iyon. Ayokong pumalpak at mapagsabihan ng masama sa harap ng maraming tao. Si Sir Hero ang may-ari nitong gusali at club sa baba. Hindi naman yun masungit. Pwera lang kung pumalpak ka sa ginagawa mo. Tumangutango naman ako. Sana naman ay hindi ako pumalpak habang ginagawa ko ang trabaho ko. Ayoko na ng ganun. Ayoko mapagsalitaan ng masama. Hindi na kami nag-imikan pa dahil naging busy na si Lira sa kanyang cellphone. Naisip ko tuloy si Clyde. Ito ang gustong-gusto niyang bagay. Ang cellphone. Bumuntong hininga ko. Di bali na anak. Mabibili na yan ni nanay kapag nakatatlong sahod na ako dito. Hindi ka na makikinood pa ng paborito mong panoorin. Ilang segundo pa ay bumukas na ang pinto ng elevator. Unang lumabas si Lira at sumunod naman ako sa kanyang likod. Madaming sala dito at may nakalagay ding mga numero sa bawat pinto. Ngayon, nasa tapat kami ng 21. May kinuhang susi si Lira sa kanyang bulsa at binuksan na ang silid. Ito ang silid mo. Tumigil siya at tumingin sa akin. Daniela, pakilala ko. Ito ang silid mo, Daniela. Bawal kang magpapapasok na lalaki sa silid na ito. Kung hindi, patay ka kay boss. Kompleto na ang silid na ito kaya pwede mo nang malagay ang mga damit mo. Kukunin ko lang sa locker mo ang uniform mo para masukat mo. Anya nang makapasok kami sa silid. Naku, wag na. Ako nang kukuha.
Nahihiyang sabi ko. Baka makabala pa ako sa kanya. Baguhan lang ako dito kaya nakakahiya kung siya pa ang kukuha noon para sa akin. Ako na ang kukuha. Ayusin mo na ang trabaho. Magpahinga ka na rin. Malayo-layo ang biniyahe mo. Hinawakan niya ang magkabilang braso ko at pinaupo sa kama. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya. Baka kung saan pa kaming abuti na dalawa. Nagpaalam na siya na kukunin at ako naman ay inilapag ko na ang bag ko sa mesa. Inilibot ko ang aking mata sa buong sulok nitong silid. Hindi naman ito kalakihan at kasya ang isa o dalawa sa kama dahil medyo malaki din. May built-in cabinet sa harap na malaki. May mesa at isang upuan naman sa gilid ng kama. Tumayo ako sa pagkakaupo at binuksan na nag-iisang pinto dito sa loob. May sariling banyo ito. Inodoro at saka lababo lang ang nandoon pero maganda naman. Bumalik ako sa kama at umupo. Binuksan ko ang maliit na bag na nakakabit pa rin sa akin at kinuha ko ang dikipad na cellphone ko. Miss ko na ang mga anak ko kahit na ilang oras pa lang kaming hindi nagkikita. Noong umalis ako kaninang madaling araw ay tulog pa sila. Ayoko na nakikita silang umiiyak kapag umaalis ako. Baka hindi na ako tumuloy at magpaiwan na lang sa bahay. Ginagawa ko naman ito sa kanila para mabigay ang gusto nila kahit papaano. Hindi naman sila nagsasabi sa akin ng kanilang gusto. Kung hindi sinabi ni na Reyna at Rachel, hindi ko yun malalaman. Ilang segundo ang pag-ring ng telepono ni Bernie bago niya nasagot ang tawag ko. Kamusta dyan, Moms? Bungad ni Bernie sa akin. Kamusta mga anak ko dyan? Umiyak ba noong nalamang wala ako dyan? Hinanap ba ako? Ano nangyayari dyan ngayon? Inaalagaan mo ba sila ng mabuti? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Nag-aalala ako sa kambal. Baka hinahanap na ako o kaya'y nagwawala sila. Mga bata iyon at hindi maiwasan na ganoon ang kanilang reaksyon. Moms, kalma. May dibdib ka. Okay naman ang mga junakis mo dito. Yun nga lang, kaninang umagay hinanap ka. Umiyak ang dalawa. Wala ka na daw sa tabi nila. Mabuti na lang gumana ang sinabi ko sa kanila kaya tumahan na din. Kumakain sila ngayon ng tsokolateng nakita ko sa cabinet nyo. Paborito daw nila iyon. Sabi ng bakla sa kabilang linya. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi ni Bernie. Kala ko'y kung ano na nangyari. Baka mapauwi ako kapag nagkataon na nagwawala sila. Mabuti na lang at magaling mang-uto itong si Bernie sa kanilang dalawa. Nakatulong din iyong tsokolating binili ni na Rachel at Reyna. Ano naman itong inuto mo sa mga anak ko, bakla? Strikta kong sabi. Dinig ko muna ang pagtawa niya sa kabilang linya. May paubo-ubo din siya bago siya nagsalita. Well, sinabi ko na hahanap ka ng tatay nila. Basta tumahan silang dalawa. And guess what? Effective siya, Moms. Parang sumabog ang kaloob-looban ko dahil sa sinabi ni Bernie. Effective bang mukha mo, gaga? Paano kung maganap nga silang dalawa? Dahil sa mga pinagsasabi mo, Bernie. Hindi sila pwedeng makita ni Rafael. Paano kung kunin sila sa akin dahil wala akong pera? Bernie naman? Tumaas na ang boss ko at nainis na kay Bernie. Kay dami-daming alibay o uto sa dalawa. Bakit ang tatay pa nila? Hindi ba talaga sila? Nakakaintindi na ayaw ko makita sa Rafael? Ayaw ko makita ni Rafael ang dalawa kong anak. Moms, sorry na. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko. Dalawa pa sila. Sorry na, uutuin ko na lang ulit sila na nalunod na sa sabaw ang ama nila. Sorry talaga. Hindi na mauulit, promise ko yan. Sige na, baka magtatrabaho ka na dyan. Bye! Mabilis niyang sabi at ang gagay binaba na ang linya. Hindi pa ako nakapagsasalita. Napabuntong hininga ako. Kapag nakabalik ako ng Lamienda, patay ka talaga sa akin, Bernie. Kinahaponan ay trabaho na dito sa Hayden. Medyo nagulat lang ako sa iksi ng paldang ibinigay sa akin ni Lyra. Hindi naman ako gaanong masalan sa kasuotan pero hindi talaga ako sanay na ang paldang sinusuot ko ay hanggang itaas lang ng aking tuhod. Nagsusuot naman ako ng mga short pero hindi gaanong kaikli. Tiningnan ko ang aking buong katawan. Nakaharap ako sa malaking salamin dito sa loob ng aking silid. Hinawakan ko ang magkabilang dulo ng aking damit bago ko sila pinagtagpo sa aking likod. Napailing ako nang nakitang napakaliit ng aking bewang. Simula kasi noong bumalik ako dito sa Isla Vera at sunod-sunod ang problema sa buhay ko ay hindi na ako nakakain ng maayos. Nalilipasan din ako ng gutom minsan dahil inuuna ko talaga ang trabaho kaysa sa pagkain ko.
Nakakakain lang ako ng maayos kung nandoon si Bernie at ang kambal na Sandoval sa bahay. Pinapagalitan nila kasi ako kapag hindi ako kumakain at inuuna ko ang trabaho. Wala akong magawa kaya kumakain na lang. Girl, ready ka na dyan? Mag-i-start ng work natin. Dinig kong sabi ni Lyra mula sa labas.